Araw-araw, gising sa umaga, suong sa traffic, 8 oras sa trabaho, uwi, tulog. Tapos bukas, uulitin mo lang lahat. Isang cycle na parang walang katapusan. At habang nandyan ka sa opisina, pagod, stressed, sa isip mo, lumilipad ka. Nandun ka sa isang beach sa El Nido, payapa. Walang deadlines, walang boss. Ang ganda, no? Pero pangarap na lang ba talaga to? Yan ang tanong na paulit-ulit nating tinatanong sa sarili natin. Sa gitna ng lahat ng bayarin, ng responsibilidad sa pamilya, at sa taas ng bilihin, posible pa nga bang, takasan ng rat race? Posible pa ba mag-retire bago mag-60? Dito? Dito sa Pilipinas? O isa lang itong malaking ilusyon? Alam mo, sa ibang bansa, may isang idea na parang alamat. Ang tawag nila dito ay FIRE, Financial Independence Retire Early. Ang konsepto, simple lang. Mag-ipon at mag-invest na parang wala ng bukas. Para isang araw, hindi mo na kailangang magtrabaho. Ever. At hindi sa edad na 60 o 65, kundi baka sa 40 o kahit 30 anyos ka pa lang. Ang ganda pakinggan, 'di ba? Parang dream come true. Pero, eto na, ang reality check para sa ating mga Pinoy. Kasi yung original na plano ng FIRE parang ginawa para sa ibang mundo. Sa kanila, mataas ang sahod, focus lang sa sarili. Dito sa atin, iba ang laban. Mas mababa ang sahod, ang taas ng inflation, at ito ang pinakamalaki sa lahat, ang pamilya. Hindi lang naman sarili mo ang iniisip mo, di ba? Andiyan ang mga magulang, mga kapatid, mga pamangkin. Paano ka mag-extreme savings kung ganun? So, anong ibig sabihin nito? Game over na ba? Talo na ba tayo bago pa man magsimula ang laban? Ganito na lang ba talaga? Tanggapin na lang natin na habang buhay tayong magtatrabaho para lang umasenso? Pero teka, paano kung hindi naman pala tayo ang may problema? Paano kung ang problema ay yung sinusundan nating mapa? Isang mapa na para pala sa ibang bansa, sa ibang kultura. Paano kung mayroon palang ibang mapa? Isang mapa na para mismo sa atin, sa mga Pinoy. Hindi natin kailangang kopyahin ang buo yung version nila. Kasi ang totoo, meron ng sariling version ng mga Pilipino. Isang mas makatotohanan, mas abot kamay na landas. Ito, ang sekreto ng Pinoy, FIRE. At ang maganda pa, may mga klase ito. Unahin natin ang bar FIRE. Hindi ito yung bar na iniinuman ha. Ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangan ng hundreds of millions para masabing retired ka na. Ang goal dito ay makaipon ng sapat para lumipat sa probinsya. Doon, mas mura ang buhay, mas simple. Pwede ka pa rin magtrabaho, pero yung trabahong gusto mo na talaga, on your own terms. Ang isa pa ay yung pinsan nito, ang mini FIRE. Okay, so sa halip na maghintay ka ng 10 o 20 taon para mag-retire for good, bakit hindi ka kumuha ng mga mini retirements? Pwedeng 1 taong pahinga para mag-aral, mag-travel o simulan yung passion project mo. Tapos, balik ulit sa trabaho. Recharged. Hindi all or nothing. So, paano mo malalaman kung sapat na yung naipon mo? Dito papasok ang isang magic number, ang 4% rule. Ang sabi nito, sa isang taon, pwede kang mag-withdraw ng 4% mula sa total investments mo nang hindi ito mauubos. So kung yung 4% ng ipon mo ay kayang-kaya ng tustusan ng 1 taon na gastos mo, well, in theory, malaya ka na. Mukhang komplikado, pero huwag kang mag-alala. Ang buong paglalakbay na to nagsisimula lang sa 2 napakasimpleng hakbang. Isipin mo na ito ang iyong espada at kalasag sa laban para sa kalayaan mo. Una sa lahat, palakihan ng income, maghanap ng side hustle, mag-upskill, humingi ng promotion. Ito yung atake mo. At pangalawa, sabay mo itong gagawin. Bawasan ng gastos, itrack mo bawat piso, alisin ang mga hindi kailangan. Ito naman ang depensa mo. Palakasin ang atake, patibayin ang depensa. Income up, expenses down. Diyan nagsisimula ang lahat. At kung sa tingin mo imposible to, pakinggan mo to. May mga totoong Pinoy na nagpapatunay na posible. May isang teacher sa Cebu, nag-retire at 50 para mag-focus sa farm niya. Isang IT professional na taga Maynila. Ngayon, simple na ang buhay sa Palawan. Isang BPO agent na nag-ipon para makapagpatayo ng mga apartments sa probinsya nila. Hindi sila mga big-time CEO. Sila ay mga ordinaryong Pilipino gumawa ng sarili nilang mapa. Ang kwento nila ang patunay. Mahirap ba? Oo nga man. Matagal ba? For sure. Pero imposible? Hindi. So, ang tanong ngayon ay hindi na posible ba to? Ang tunay na tanong ay para sa'yo. Handa ka na bang simulan?
at isulat ang sarili mong kwento ng tagumpay? Salamat sa pagsama sa amin dito sa Silent Wealth. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa mga bagong tips at strategies para palaguin ang yaman mo.